Una sa lahat, pinaligiran ng mga pulis ang jeep na yan sa tapat ng isang supermarket sa Santa Mesa, Maynila. Nakasakay sa jeep ang isang holdupper na armado ng kutsilyo. Maya-maya pa, nagkaputukan na. Nahuli kaya ang kawatan? Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Bogus na feng shui expert sa Quezon City, kalaboso matapos mabistong magnanakaw pala. Truck sumalpok sa mga barikada sa EDSA. Driver aminadong nakaidlip habang nagmamaneho. Concert ng K-pop supergroup na 17 sa Bulacan, tinagsa ng Pinoy fans. Pero katakot-takot na traffic ang idinulot. Sa Cebu naman, bahagi ng pagdiriwang ng Sinulog Festival na bahira ng kontrobersya. Ilang performer nagdamit Muslim habang nagsisinulog dance. Teacher at estudyante sa Missouri sa Amerika nagsabunutan. Bakit kaya? At kapatid ni Catherine Bernardo, pinariringgan nga kaya si Daniel Padilla sa kanyang cryptic post sa social media? Na-corner ng mga pulis ang isang lalaking nang hold up sa loob ng jeep sa Santa Mesa, Maynila. Muntik pa niyang masaksak ang isa sa mga pulis pero nabaril siya sa hita. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Nagkatensyon sa harap ng supermarket na ito sa Santa Mesa sa Maynila kahapon. Ang jeep na nakatigil sa daan. Pinalibutan ng mga pulis na galing sa katapat na police station. Na-corner nila sa loob ng jeep ang isang holdupper na armado ng kutsilyo. Lumapit ang mga pulis na may hawak na shield at baton. Pinababa nila ng jeep ang holdupper pero pumalag ito at maya-maya pa. Umalingang mga putok ng baril. Tinangkang tumakas ng kawatan pero binaril siya ng pulis sa hita. Dinala sa ospital ang suspect na kinilalang si Felix Babon pero ikinulong din kinalaunan. Ayon sa pulisya, nabaril ang holdupper matapos itong sigurin ang isang pulis. Muntik na raw ito masaksak. Meron pong pagwawasiwas po ng kutsilyo doon sa ating mga kapulisan at doon nakikita nila na wala sa katinuan yung ating suspect. Kwento ng jeepney driver, inakala niyang pasahero lang si Babon. Pagsakay nito, tinutukan siya ng kutsilyo at nagdeklara ng hold up. Sakto namang nadaanan niya ang presinto kung saan siya nakahingi ng tulong. Nung nakita ko pong may mga nagche-checkpoint na pulis po doon na po ako nakakuha ng pagkakataong makatalong po. Maaharap ang suspect sa patong-patong na reklamo tulad ng robbery, illegal possession of bladed weapon at direct assault. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Sa halip na swerte, malas ang hatid ng isang bogus na feng shui expert sa Quezon City. Bistado ang kanyang modus na panloloko at pagnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Ikaw ay namin sa visa ng warrant of arrest, ikaw ay may karapatang manahimik, magsawalang bigo, lahat ng sasabihin mo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Binasahan ng kanyang mga karapatan ang sospek na si Ivan Borromeo alias Mark Lester Alvarez Osilin nang mahuli siya ng mga operatiba ng QCPD sa isang condominium sa Pitwazon sa Cubao, Quezon City. Si alias Silin nagpapanggap umanong feng shui expert. 2 linggong minanmanan ng mga pulis ang sospek na nagpapalipat-lipat daw ng kondo. Ang modus niya magpakilalang feng shui expert sa kanyang mga kliyente. At pagkatapos niyang makuha ang tiwala ng biktima at maisagawa ang gawa-gawa niyang feng shui sa bahay ng kliyente, tatangayin na niya ang mga gamit, alahas at pera ng mga ito.
2015 pa raw umpisang gawin ni alias Celine ang panloloko. Na-filean siya ng demanda noong 2015. Lumabas po yung kanyang warrant of arrest noong 2018 na po. At simula 2018, nagtatago po ito at nahuli po natin itong last January 12 po. 2024 na po. Kaya ang haba po ng time na ginagawa niya, patuloy niya pa rin ginagawa po itong panluloko sa mga kababayan natin po. Aabot ng higit 50 milyong piso ang halaga ng mga natangay ni alias Celine sa iba't ibang biktima. Nakakulong na ang sospek sa QCPD at nakatakdang humarap sa Quezon City Regional Trial Court para sa kasong theft at estafa. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Inararo naman ng truck ang ilang karatula at barikada sa EDSA sa Makati. Ang driver aminadong nakatulog habang nagmamaneho. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Halos madurog ang mga concrete at plastic barrier na ito sa EDSA Magallanes southbound sa Makati. Natumba at nayupi pa ang ilang traffic sign. Iyan ay matapos itong araruhin ng isang truck bandang alas 4 kaninang madaling araw. Ligtas at wala namang tinamong sugat ang driver. Aminado siyang nakaidlip habang nagmamaneho. Hindi ko na malaya na island na pala yung nandito. Pagbalik ko sa Olirat, wala na, hindi na kinaya ng preno. Buti na lang po, mabagal yung takbo ko. Kasi kung mabilis-bilis, baka dumiretso ako rito. May kargang mga parcel ang truck na galing sa Santa Maria, Bulacan at patungo sa ng Santa Rosa, Laguna. Agad namang tinanggal ng mga otoridad ang mga nasirang barikada at karatula para hindi na magdulot ng matinding traffic. Nahaharap sa reklamong reckless driving at damage to government property ang driver. Naka-impound naman ang truck hanggang hindi nababayaran ng danyos. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Nasabat ng mga otoridad ang halos 3 milyong pisong halaga ng ukay-ukay sa Matnog, Sorsogon. Ayon sa Coast Guard District Bicol, may nagtimbre sa kanila na dadalhin ang nasa 100 sako ng mga ukay-ukay sa pier ng Matnog. Hinarang nila ang truck dahil walang kaukulang papeles ang kargamento. Na-turn over na sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando. Sa ilalim ng Republic Act 4653, bawal ang pag-i-import ng mga ukay-ukay na damit. Hindi raw patitinag si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro matapos ibasura ng piskalya ang isinampa niyang reklamong grave threats laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpupulong na raw ang volunteer legal counsels ni Castro para sa kanilang susunod na hakbang. Noong Oktubre isinampa ni Castro ang reklamo laban kay Duterte matapos umanong pagbantaan ang buhay ng kongresista sa isang programa sa SMNI. Pero ibinasura ng Quezon City Prosecutor's Office ang reklamo dahil sa kakulangan ng ebidensya. Dismayado raw ang kongresista sa naging desisyon ng piskalya. Ito yata yung feeling na naramdaman din ng mga biktima ng extrajudicial killings na na-deny din yung kanilang ng hustisya, no? Lalong-lalo na yung mga nag-file din. Kaya talagang nakakadismaya. So feeling ko, hindi ko nakukuha yung hustisya dito. Ayon naman kay dating presidential spokesperson Harry Roque, wala raw reaksyon si dating Pangulong Duterte. Ni hindi nga raw nito pinansin ang pagsasampa ng reklamo ni Castro. Nung nalaman niyang kinasuhan siya, tinulugan lang niya. Ngayon, tutulugan pa rin. Unfortunately, medyo hindi alam ni Franz Castro kung ano yung dapat niyang patunayan. Susunod, mga performer na nagdamit Muslim sa sinulog dance, umani ng batikos. Teacher at high school students sa Amerika nagkasakitan. Ano kaya ang dahilan? Traffic sa NLEX nagkabuhol-buhol dahil sa dinagsang K-pop concert. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Sa gobyerno, nakaredy na rin daw ang mga kooperatiba at korporasyon na tutulungan ang mga jeepney driver na hindi nakasama sa consolidation sa ilalim ng PUV Modernization Program. Nasa frontline ng balitang yan, si Justin Punsalang.
Nakahanda raw ang gobyerno na bigyan ng tulong ang mga driver ng mga jeep na hindi nakasama sa consolidation sa ilalim ng POV Modernization Program. Sesentro raw ang tulong na yan sa pagbibigay ng trabaho sa mga apektadong tsuper. Simula kasi sa February 1, ituturing ng kolorum ang mga jeep na hindi nakasapi sa mga kooperatiba o korporasyon kaya pwede na silang hulihin. Sa forum kanina na dinalohan ng Office of the Transport Cooperatives o OTC, sinabi nilang may mga kooperatiba nang nangako na i-absorb o kukunin nila bilang miyembro ang mga tsuper na hindi nakasama sa consolidation. They become members and then eventually pwede rin silang kunin doon as drivers ng kanilang present na ruta or drivers dun sa mga ruta na hindi na-consolidate na malamang mapupunta sa mga certain kooperatiba po. Ang tsuper na si Mang Calixto, napilitan lang daw sumama sa consolidation para patuloy na masuportahan ang kanyang pamilya. Ayaw ko sana talaga dapat ma'am sa consolidate na yan. Dahil siyempre, nang hinayang din ako sa unit ko, gusto ko pag ano. At saka doon sa sinasabi nila kung sakaling magkaroon ako ng bago, hindi naman naging akin sa kanila din dahil dalawa ho yung college ko. Si Mang Arturo naman, umaasa pa rin hindi matutuloy ang POV modernization. Ang sabi po ng operator ko, maghintay lang muna, wag mamadali kasi pinaglaban pa po naman yan. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng Piston, Manibela at iba pang transport groups ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa kanilang petisyon na ipahinto ang POV Modernization Program. Kinante natin yung PRO ng Korte Suprema. Gusto namin ipagpatuloy yung laban para makabiyahe pa rin po kami. Desidido rin daw ang Manibela na ituloy ang pagbiyahe sa February 1 kahit pa ilan sa kanilang mga miyembro ay hindi nakasama sa consolidation. At kung kakailanganin, handa raw silang magsagawa muli ng malawakang protesta laban sa POV Modernization Program. Talagang mas malaki pang protesta yung ang kinakasa namin para ipanawagan sa mismong pintuan ng Malacanang yung tuwing mga hinaing. Sa tala ng LTFRB, nasa 75% ng jeepney units ang nakasama sa consolidation. Mahigit 1,700 korporasyon at kooperatiba ang nabuo at umabot sa 260,000 ang miyembro ng mga yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang, News 5. Dagsang K-pop fans sa Bulacan para sa unang araw ng concert ng grupong 17. Pero sa dami na nagpunta, nag-usad pagong ang daloy ng trapiko sa kahabaan ng NLEX. Live mula sa Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon ngayon ng traffic dyan? Jess, kamot ulo nga ang karamihan sa ating mga kapatid na biyahero dito sa NLEX dahil nga sa traffic. Napaiksi kasi yung kanilang weekend dahil nga naantala yung kanilang biyahe bunsod ng isang K-pop concert sa Bulacan. Sa bukana pa lang ng Balintawak Toll Plaza, mabagal na ang usad ng mga sasakyan panorte. Ang mga biyahero pinaghalong uuwi ng probinsya at mga Pinoy Karat o fans ng K-pop supergroup na 17 na magko-concert sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Si Rilma na mula pa sa Bacolod, bibisitahin daw sana ang anak sa Clark, Pampanga. Hindi niya raw alam na may malaking concert pala ngayon sa Bulacan. Kaya laking gulat niya na ang dating mabilis na biyahe sa NLEX kapag walang okasyon, naging tila holiday rush ngayon. Halos hindi pa nga kami kumain. Hindi pa kami nagtanghali. Kasama niya rin ang dalawang kapatid. Ang plano sana nilang banding na rin sa Pampanga, mukhang mauuwi raw sa catching up sa loob na lang ng sasakyan. Talagang mahirap kapag gano'n dahil siyempre kami din, meron din kaming mga works na kailangan bumalik din kami agad. Lalagi sa buko kasi sobrang tagal. Nakakainip. Para pagdating doon, uwi na lang kaagad, di ba? Ayon sa pamunuan ng NLEX, simula kaninang umaga pa ang pagsikip ng daloy ng trapiko sa mga kalapit na entry at exit point ng Philippine Arena. And after po ng toll plaza, meron po tayong slow-moving traffic hanggang may kawayan na ito. Meron mga 30 to 40 kph lang po yung takbo natin dito. Pinapayuhan ang mga motorista na Pabukawi at Santa Maria na gamitin ang alternate routes at dumaan na lang sa Marilao at Tambubong exits. At inaasahan natin ulit po na after po ng concert, siguro po between 9 to 11, yun po yung marami uling yung traffic naman yung mag-uuwian ng mga nanood. Sa loob ng venue, dagsana ang Pinoy Karats. Ang ilan sa kanila sa ilalim ng puno nagpalipas na maghapon. Kabilang ang Pilipinas sa mga stop ng follow tour ng 17.
manatiling ligtas at mabilis ang daloy ng trapiko ay siniguro ng NLEX Management na may 150 personnel na augmentation team sa may Philippine Arena at kalapit na lugar nito. Sa ngayon dito sa Balintawak Toll Plaza, makikita nyo sa aking likuran na halos 1 kilometro na yung haba ng mga sasakyan simula nga dito sa Bukana. Sila yung pinaghalong mga uuwi ng probinsya at pupunta nga doon sa concert. Jess. Baon lang ng konting pasensya sa mga kapatid nating tutungo dyan. Muli maraming salamat, Rainiel Pawid. Nakikipagtulungan na raw ang Iranian government sa gobyerno ng Pilipinas para mapalaya ang 18 tripulanting Pinoy na sakay ng na-hijack na US oil tanker sa Gulf of Oman. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kinuha na ng Iranian Embassy ang pangalan ng Pinoy seafarers. Tutulong daw ang gobyerno ng Iran na makausap ng mga tripulanting Pinoy ang kani-kanilang mga pamilya at kalaunan ay mapalaya na rin sila. We're asking for the release. Asahan natin na hindi tatagal at i-release yung mga seafarers. Meron naman tayong embassy doon. Kaya kung i-turn over sa kanila, makapauwi natin as soon as possible. Bukod sa mga Pinoy, may isang Greek national na sakay ng barkong St. Nicholas. Inilabas ng Iranian state media ang footage ng pangha-hijack ng mga armadong individual sa barko noong Huwebes. Ayon sa Iranian state media, ganti raw nila yan sa pagkumpiska ng Amerika sa parehong tanker na dating pagmamayari ng Iran. Maging ang DFA naniniwalang ang barko at hindi ang crew ang pinuntirya ng pangha-hijack. Iranians sometimes take capture ships for political reasons or others. No, usually sinasabi na kasi they're intruding in Iranian waters. So hindi yung seafarers ang target them. They're not there to make hostages and seafarers or to harm them. So we're counting on that. Walang pag-aatubiling sinuong ng pulis na yan ang isang lawa sa Illinois, USA. Unlock the car. Can you unlock the car? Unlock it. Yan ay para sa klolohan ang isang mag-anak na natrap sa lumubog ng kotse. Hindi sila makalabas dahil na-stuck na ang mga pinto. Kita sa body cam video kung paano ito pinilit buksan ng mga polis. Saka mabilisang inakay ang 2 bata sa likod ng sasakyan. Habang isa pang officer, ang mga magulang naman ng mga paslit ang sinagip. Wala pang 5 minuto, nailayo na sa peligro ang pamilya. Lumabas sa investigasyon na imbes na preno, si linyador ang natapakan ng driver ng kotse, kaya ito nagdire-diretso sa lawa. Nagbabalita mula sa frontline. Marlene Alcaide, News 5. Susunod, sandamakmak na pantali ng buhok na ipon sa tiyan ng isang aso sa United Kingdom. White Ramos, Ravenna Brothers at iba pang Pinoy basketball players bumida sa All-Star Game ng Japan B-League. At kapatid ni Catherine Bernardo, may patama nga ba kay Daniel Padilla? Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Gutom ang ilang fur baby abroad. May husky na tumakas sa shelter para sa midnight snack sa Amerika. At sa United Kingdom naman, 60 pantali ng buhok ang pinapak ng isang pug. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Pagmasdan ng x-ray photo na ito ng isang aso. Sa unang tingin, parang mga naipong buhok. Pero sandamakmak na hair bonds o pantali ng buhok pala. Nakuha yan matapos operahan sa tiyan ang 2-year-old pug na si Ham mula sa Sherborne, United Kingdom. Minukbang lang naman ni Ham ang nasa 60 hair bonds. Gutom yarn? Ayon sa kanyang fur parents, isinugod nila si Ham sa vet dahil sa pagiging matamlay nito. Hindi naman daw nila akalain na bunsod ito ng pagpapak niya ng mga pantali ng buhok. Sa ngayon, ligtas na si Ham sa kapahamakan at hindi na raw ito kumakain ng hair bonds. Sa Arizona naman sa Amerika, sa pool sa CCTV ang pagtakas ng pilyong husky na si King mula sa isang animal shelter. Ilang minuto niyang kinalikot ang doorknob hanggang sa bumukas. At lahat ng effort na yan para lang pala sa midnight snack.
Nagkalat pa si King ng pagkain sa opisina. Tinangka rin daw niyang pakawalan ang ibang hayop na nasa shelter. Pero bigo siya sa misyon nang may dumating na pulis na siya pang naglinis sa mga kinalat na maparaang husky. Naon siya may tuloy ang balak atang furry party ni King. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Narinig nyo na ba ang soccer in the air? Sa halip na bola, drone ang ginagamit sa larong yan. Ang tawag sa bagong international sport na yan, drone soccer. Isinagawa ang kauna-unahang drone soccer tournament sa Consumer Electronics Show 2024 sa Las Vegas, sa Nevada. Tig-limang pula at asul na drones ang naglaban-laban sa field. Gamit ang remote controller, target ng mga manlalaro na makagol sa donut shape na hoop ng kalaban. Ang drone soccer ay inimbento ng FIDA Company mula sa South Korea noong 2016. Ipinakilala ang bagong sport na yan sa Amerika noong December 2022. Layo nitong maturuan ng mga kabataang 4 na taon pataas kung paano magpalipad ng drone ng ligtas habang naglilibang. Nabalot ng kontrobersya ang Sinulog Festival sa Cebu nang magdamit Muslim ang ilang performer. Giit ng Bangsamoro community, hindi tama yan. At live mula sa Cebu City, nasa frontline ng balitang yan, si John Arowa. John, anong latest dyan sa Sinulog Festival? Sa unang araw ng pagdiriwang ng Sinulog Festival sa kontrobersiya dito sa Cebu City. Nangyari ito sa isa sa mga Sinulog dance performers. Parang umaalon ang libu-libong debotong nakiisa sa misa sa Basilica Minore del Santo Niño sa Cebu City kahapon. Bukod sa mga Cebuano, marami ring turistang dumayo. At pagkatapos ng misa, Sinulog sa Cebu, Philippines 2024, still one Cebu Island open! formal nang binuksan ang Sinulog Festival 2024. Sinundan ito ng magarbong parada kasabay ng street dancing. Matapos sa kalsada, nag-perform din ang dancer sa Sinulog stage. Todo hataho ang mga kinatawan ng iba't ibang paaralan sa Cebu. Pero ang dance number ng Cebu Technological University nabalot ng kontrobersiya. Ang rason, ang paggamit nila ng tradisyonal na sayaw at moro garments ng mga Muslim. Sa pahayag ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage, insensitive daw ang paggamit ng mga tradisyong Muslim sa isang okasyon ng mga Katoliko. Maituturing din nila itong cultural misappropriation at misrepresentation. Malinaw naman daw na hindi sila nakikiisa sa mga tradisyon ng simbahang Katolika gaya ng Sinulog Festival. Giit pa nila ang pagkakaisa ng magkaibang paniniwala at relihiyon ay hindi makakamit sa pamamagitan ng anilay cultural theft, kundi sa pagkilala ng pagkakaiba ng kultura sa pamamagitan ng respeto sa isa't isa. Dapat daw mag-sorry ang may gawa nito sa Bangsamoro Muslims. Agad namang humingi ng paumanhin ang Cebu Technological University. Naiintindihan daw nila ang Bangsamoro community at pinagsisihan na nila na naging insensitive ang kanilang pagtatanghal sa kultura at relihiyon ng mga Muslim. Wala naman daw silang intensyong mambastos sa kanilang naging performance. Just ay kabila ng kontrobersiya ay natuloy pa rin ang mga pagdiriwang tulad na lamang sa Sinulog sa Dakbayan na isa sa mga dance performance na ginaganap ngayon dito sa Cebu City Sports Center. Nakatakda namang bibisita dito sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa susunod na linggo para makisa sa Sinulog Festival. At sa January 21 naman, ang main event ng Sinulog Festival, ang Sinulog Grand Recall Showdown na gaganap rin sa Cebu South Road Properties. Balik muna sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, John Arowa. Susunod, Daniel Padilla. Pinatatamaan nga ba ng kapatid ni Catherine Bernardo sa kanyang cryptic posts? At tara nang mag-happy weekend sa isang slimy adventure sa Pasay. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend.
Topic ngayon sa social media ang ilang cryptic posts na inuugnay sa hiwalayang Katniel. We know what you did last summer. Yan ang nakakaintrigang post ng ate ni Catherine na si Kay Bernardo. Hindi malinaw kung sino ang pinatatamaan ni Kay, pero maraming netizens ang naghihinalang si Daniel Padilla ang tinutukoy. Usap-usapan din ang pag-like ni Catherine sa post ng kaibigang talent manager. Ang caption sa litrato, a mistake repeated once, more than once rather, is a decision. November 13 noong nakaraang taon nang inanunsyo ng Katniel ang kanilang breakup matapos ang 11 taon nilang relasyon. Mga Pinoy ang bumida sa Japan B-League All-Stars versus Rising Stars game ngayong araw. Kabilang sa All-Star team ang magkapatid na 30 at Kiefer Ravena. Gayon din sina Greg Slaughter, Ray Parks Jr., Kai Soto at team captain na si Dwight Ramos. Kanya-kanyang pasiklab ang mga Pinoy Cagers. Nagtala ng 18 points si Carl Tamayo, 10 points para kay RJ Abarrientos, habang 9 points naman para kay Kai Soto. May kanya-kanyang ambag din ang Ravena Brothers, pati na sina Matthew Wright at Roosevelt Adams. Ang final score, 127-115 para sa All-Stars. Sa NBA naman, nagsama-sama ang hardcourt legends para sa inaugural Ring of Honor ng Chicago Bulls. Present sa ceremony si Coach Phil Jackson na nasa likod ng 6 na championships ng koponan. Hindi naman nakadalo ang Big Three na sina Michael Jordan, Scottie Pippen at Dennis Rodman. Pero nagpadala sila ng mensahe ng pasasalamat sa fans. Kabilang din sa mga Ring of Honor inductees sina Artis Gilmore, Johnny at Steve Kerr, Tony Kukoc, Jerry Sloan at Ron Harper. Finally, happy weekend na, partner. Yes, weekend na naman. Handa ka na ba sa kakaibang adventure? Basta kakaiba, game tayo dyan. Up to the challenge. Ngayon kung naghahanap kayo ng pang-Instagram, patok ngayong pasyalan ng isang slime carnival sa Pasay. Pero enter daw at your own risk dahil masusubok daw dito ang liksi ng inyong katawan pati isipan. Pasyalan nga natin yan kasama ang ating weekend buddy na si Mondi Lopez. Ngayong weekend, slime adventures ang story and gameplay natin. At ako mismo ang iyong game master. Ito ang game mechanics. Open map tayo sa trending indoor slime carnival sa Pasay City. Para sa player engagement, susubukan ang skill level ng physical and mental limits ninyo. Ang bawat player, bibigyan ng scorecard. Pag napasa, may libreng slime kit ka. Exciting, di ba? Naka-fight mode na ba ang lahat? Let the games begin! Easy mode muna para sa mga beginner. Play with slime sa slime pool. Pati na sa Kinetic Sand sa Super Sandbox. Gumawa ng DIY slime sa Slime Lab. At gumawa ng giant bubble mula sa slime. Teka, easy ba yun? Oo nga, Slime-tastic! Major mode naman tayo. Boxing sabay music dito sa Boomboxer. Walang uppercut ha? Mangolekta ng maraming bola sa windy box ng Gunado. Diskartehan na mailabas ang bola sa maze. At get blasted with slime sa slime dunk at gusuka. Halaka! Kupo, ang lakas pala nito. Damay-damay na ha. Kami yung nanonood pero kami kinakain. Sinasabi kasi slimes for kids lang siya. Hindi natin alam, nag-enjoy rin tayo bilang matanda. At syempre, dapat may extreme level. This time, random skin Estepalit costume tayo. Suot ang patok na alien suit. Alien invasion is real. Player 1, Player 2, power-ups. Round 1, subukan ang lakas sa paglambitin sa baras ng Slime Tower. 3, 2, 1. Satay. Next round tayo. Pabilisan magpaputok ng lobo sa balloon blaster. In 3, 2, 1. 1 point para kay Player 1. Round 3, pataubin ang mga giant pins sa human bowling. Parehong strike, pero lamang pa rin si Player 1 ha. At sa final round, dito sa Spy Tunnel, tumawid ng hindi tatama sa laser light. Oops, di kinaya ng dalawa. Pero, congrats kay Player 1. Ito na nga ang bagong hangout spot for barkada at pamilya. Enjoy talaga. Tanggal stress. Okay noon po, masaya. Parang bumalik ako sa pagkabata ako. Until next game at gala,
Happy weekend mga kapatid! Mondi Lopez, News 5. Nako, patok na patok yan sa mga kid at heart. Tingnan mo si Mondi. Kaya nga, parang gusto ko yung alien costume na yun. Ano? Bagay na bagay sa kanya. Pwede. Pero ang pinaka nang maganda dyan, makikita natin, kasi talaga nagbabalikan na yung mga theme park na ganyan. Yes. Tapos, Balik negosyo. gusto ko rin kasi yung may competitiveness pag ganyan. Yes. Diba? Okay, at yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyong para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki de Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess de los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.